Good day mga boss. Etong update, panibagong rumors po na itong NLEX Hood Warriors ay inaalok po sa Barangay Ginebra, San Miguel itong si Enoch Valdez. Kung matatandaan po ninyo sa mga nakaraan konferensya ng NLEX Hood Warriors, meron po isang player na gusto pong umalis na sa kupunan. Isa po sa mga kadahilanan ay hindi nga po siya nabibigyan ng minuto. At ito nga po ay si Enoch Valdez noong sa paghawak sa kanya bilang head coach ni Jongwei Chico sa NLEX, unti-unti pong nalagasan ng minuto at hindi na nga po nakapaglaro itong si Enoch. At sa pagdating nga ni Jimmy Alapag, tinitingnan po ang posibilidad na ibalik po siya sa rotation. Nakita po natin sa unang debut game ni NLEX head coach Jimmy Alapag ay naging starting 5 po agad itong si Enoch. Ibig sabihin, nakitaan po ng potensyal netong si Jimmy Alapag itong batang ito. Pero mayroong pero dahil inaalok daw ito ngayon sa Barangay Ginebra, San Miguel. Dahil nga po, mayroon mas gustong kunin ang NLEX Road Warriors na player na nandoon sa Barangay Ginebra, San Miguel para pagka-interesan po ng NLEX na ibigay na lamang ang batang ito. Alam kasi ng NLEX Road Warriors na may potential itong si Enoch Valdez at po pwedeng maging superstar sa hinaharap ng Barangay Ginebra, San Miguel. Aminin man nila o hindi, talagang may potensyal ito bilang energy guy, bilang makakatulong hindi lang sa depensa, pati na rin sa opensa ng Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya naman, inaalok ito papunta sa Barangay Ginebra, San Miguel. Hindi po ialok para ipamigay. Dahil meron nga pong gustong kunin ang barangay, rather, ang NLEX Warriors para sa nasabing player na ito. Malaki po ang may tutulong ni Enoch Valdez sa Barangay Ginebra, San Miguel. Nakita po natin yung kakulangan sa guard rotation at power forward ng Barangay Ginebra, San Miguel at energy guy na may ibibigay nitong si Enoch Valdez. At ang target ng NLEX Warriors para makuha ay itong si Jeremiah Gray. Bakit nga ba si Jeremiah Gray ang tinatarget na kunin ng NLEX Warriors? Kung maaalala nyo, bago pa po nag-PBA itong si Jeremiah Gray ay nakapaglaro po ito sa EBL or sa Asian Basketball League sa ilalim ng San Miguel Alab, Pilipinas. Sino ba ang head coach noong nakakuha ng kampyonato itong si Jeremiah Gray doon? Si Jimmy Alapag lang naman po. Kasama niya dito sina Ray Parks Jr. Kaya kung meron mang kukunin na player itong si Jimmy Alapag ay syempre yung alam niya ang kakayahan at alam niya kung paano magagamit. At nakita nga ni Jimmy na po pwedeng magamit sa lineup ng NLEX Warriors itong si Jeremiah Gray bilang shooter. Kinitingnan kasi ngayon ni Jimmy Alapag ang kanyang lineup na kulang sila sa shooter. Tanging meron lang po sila shooter ay itong si Rogers, itong si Kevin Racal at kinakailangan pa magdagdag na bilang shooter nitong si Jimmy Alapag ay ito nga nakikita niya itong si Jeremiah Gray pagpapalalim po sa lineup ng NLEX Warriors. Ayon nga sa kanyang debut game interview sa press, gusto niya yung kanyang mga rotation ay short rotation lang, rather ay talagang magagamit niya yung mga player niya sa buong lineup. At nakita po natin talagang tinambakan ng NLEX Warriors itong Macau Black Knights. Grabe yung adjustment na ipinakita ni Jimmy Alapag pagdating po ng third quarter hanggang fourth quarter.
talagang hindi na nga po pumalagpa ang Macau Blackbirds. Eto ngayon yung mga adjustment na gagawin ni Jimmy Alapag paunti-unti kung sakaling makuha nga po ng NLEX Warrior sa Barangay Ginebra itong si Jeremiah Gray. Talagang lalalim pa ng lalalim ang lineup nitong NLEX Road Warriors. Kaya naman isa po ito sa mga pina-project ng NLEX para makuha sa Barangay Ginebra, San Miguel. Hoping ang NLEX Road Warriors na ngayon conference or sa susunod na conference ay posible na nga po makuha nila ito. Ang tanong, ibibigay ba ito ni Team Cone? Dahil kung hindi niya ibibigay, talagang masasayang lang itong si Jeremiah Gray dahil nga limited minutes lang ang inilalaro sa barangay. Samantala, marami po ang nagtaka nang hindi po makapaglaro ang sa debut game ang import ng Pure Blend Titan na si James Milton. Talagang epic fail ever po ito sa PBA. Imagine po, napakataas po ng bakasyon para makapagprepara para sa Governor's Cup. Pero sa debut game, walang import. Naku, lokohan daw po itong mangyayari sa Pure Blend Titan. Number 1 pick po ang gustong makuha nitong Pure Blend Titan. At hoping daw ang Pure Blend Titan, ayon sa mga balita, sinasabi pa sa interview na gusto nila maging rain or shine, ay nahahalin tulad nila ang ilang sa kanilang kupunan yung rain or shine. Pero nakikita natin parang ginagaya na yung Pure Blend Titan ang Terra Firma. Kaya hindi kataka-taka na talagang yung PBA hindi na pinapanood ng mga fans dahil walang gana. Imagine mo, ang tagal na, hanggang ngayon wala pa palang FIBA clearance itong si James Milton, 'di ba? Sino ba naman ang hindi tanga para gawan ito ng istorya na pwede bang ganun papalaruin mo sa PBS debut game mo nang walang FIBA clearance? Kaya ano sa tingin nyo? Epic fail of the year nga ba ito? Komento na sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin kay Kagawad, Katsa Kinudukusin ng Hagadunoy Balacan, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Yornel Belches, Yonel Alicante, Richard Pavila, Adrian Lauchenko at syempre si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Pagbisita rin po ng Facebook fanpage ko na Press PH3, Paul Goso at Bostor para po sa mga karagdagang sport balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.